Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita, Gilas Pilipinas 3.0 nangakong gagawin ng lahat para masungkit ang titulo ng MVP Cup. British boxers Amir Khan at Kell Brook inaasinta ng Team Pacquiao bilang comeback opponent. World number 1 Serena Williams pamumunuan ang kampanya ng Philippine Mavericks sa second season ng International Premier Tennis League o IPTL. Phil Australian Jason Day minsan nang kinonsidera ang paglalaro para sa Pilipinas sa mga international golf tournaments. Five-time champion Roger Federer walang hirap na nagmarcha patungong semi-final ng US Tennis Open. Team Italy nakasiguro ng pwesto sa knockout stage ng FIBA Eurobasket. At Dutch rider Tom Dumoulin bagong overall leader sa 2015 Spanish Vuelta cycling race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, nangako ang Gilas Pilipinas 3.0 na gagawin ng lahat para masungkit nila ang titulo ng MVP Cup. At kabilang po sa mga makakatapat ng Tab Baldwin Mentored Squad sa 4-team pocket tournament ay ang New Zealand, Chinese Taipei at ang PBA team na Talk and Text Tropang Texters. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Asahan na ang mataas na antas ng kompetisyon sa 14 pocket tournament na MVP Cup ngayong weekend. Ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin, nila ang lahat sa bawat laban para mapasakamay ang kampyonato ng 3-day Cage Fest. Bukod sa Gilas Pilipinas, kalahok rin sa torneo ang New Zealand, Chinese Taipei at Talk and Text Tropang Texters na pumalit naman sa nag-full out na Lebanon. At dahil kapwa na cut sa national team sina rookies Muala Tautua at Troy Rosario, Talk and Text jersey na ang isusuot nila sa MVP Cup. The Jones Cup, we were purely focused on the selection of the team, getting better as a team, and as coaching staff gathering all the information that we could in terms of what we need to do better in games. Because Estonia really was a warm-up for us. Jones Cup was a real learning experience, and now we want to put some of that learning into effect in the Jones Cup. Samantala, umaasa naman si Samahang Basketball ng Pilipinas Deputy Executive Director Bernie Atienza na ang pagdaraos ng MVP Cup ay magdudulot ng mas marami pang international meets sa bansa. We've been emphasizing it's an offer to our countrymen. So it's unfair that we don't put our hearts out. So definitely you'll see that kind of all-out attitude during the games the next 3 days, starting tomorrow. Unang sasagupain ng Gilas Pilipinas ang Talk and Text sa opener sa Biyernes, bago nila makatapat ang New Zealand at Chinese Taipei sa Sabado at Linggo. Ang koponan na may best record ang mahihirang na inaugural champion ng MVP Cup. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, magsisilbing tune-up naman ang Talk and Text Tropang Texters para sa kanilang kampanya sa 41st season ng PBA ang partisipasyon sa MVP Cup. May report si Judith Karingal ng Sports Radio 918. Bagamat aminadong nalulungkot sa paglisan ng kaibigang si combo guard Kevin Alas, kontento na rin si Talk and Text Tropang Text forward Elmer Espiritu sa kinalabasan ng kanilang roster. Pare-parehong pinapirma ng team management ng contract extension sina power forwards Kelly Williams at Harvey Carey. Gayun na rin si strict shooter Larry Ponasher. Bukod pa rito, na-acquire rin ng Talk and Text sa PBA draft at sa pakikipag-trade sina top 2 picks Muala Tautua at Troy Rosario. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si Espiritu na maganda ang ipapakita nila sa papasok na season ng liga
dahil na rin sa off-season moves na pinagdaanan ng koponan. Oo, nandun pa rin naman. Kasi mga veterano talaga na mga original franchise player, nandun pa rin talaga. Masaya sa Talk and Text talagang yung team tsaka yung family talaga mararamdaman sa Talk and Text. Inamin rin ni Espiritu na gagamitin nilang motibasyon ang kabiguang makapasok sa playoffs ng nakalipas na PBA Governors Cup. Siyempre, magandang marinig yung yung motivation mo talagang mabuboost talaga. Sobrang gaganahan ka. Tapos yung experience na makukuha namin dito, magagamit namin kahit pa paano sa paglalaro namin, lalo na sa All Filipino na dadating ngayong PBA. Yung kumpiyansa makukuha namin, magagamit namin. Bago ang kampanya sa 41st season ng PBA, ang Talk and Text ay lalahok muna sa MVP Cup na magsisimula bukas. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, patuloy naman ang pagsalang sa training camp ng Blackwater Elite para sa kanilang asam na makapagmamalas ng mas magandang performance sa papasok na season ng PBA. Narito ang report ni Arian Malyare. Solidong roster ang ipaparada ng Blackwater Elite sa papasok na season ng PBA. Ito ang tiniyak ni team owner Josel Dosi matapos ang runner-up finish ng Blackwater sa isang invitational tournament sa Malaysia linggo. Ayon kay C, bukod sa mga natira sa kanilang orihinal na lineup, ay 5 bagong recruits ang sasandala nila ngayon. At ang mga ito ay sina Art de la Cruz, Almond Vosotros, Keith Agovida, Jason Melano at Johar Purdy. Well, maganda rin yung natakbo ng Blackwater din. They're playing extremely well. I think we will play much better because we already we did not sign up the older players. Our age now is down by, I think we are around 30 years old average on the last team. So we have brought down our average age considerably. And with the new recruits coming in, I think we will do much better than that conference. Itinuring rin ni Sina learning experience ang kanilang hindi magandang showing sa kanilang maiden season sa liga. It's part of our learning process. We didn't realize that the PBA is this difficult. So after one season, we learn our lesson. We learn a lot. It's like a TCMC compressor. So probably the next 2 years, we will be maybe in the middle pack of the team rankings. Hopefully. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsalang sa training camp ng Leo Isaac mentored team bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa 41st season ng Liga na bubuksan sa Oktubre 18. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Naniniwala ang isang kilalang boxing analyst ng bansa na mapapalaban ng husto si Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. kay British WBA Super Bantamweight Champion Scott Quigg. Ito'y sakaling tuluyang maikasa ang kanilang title clash. May report si Mr. Ricky Absantos ng Sports Radio 918. Maituturing na make or break para kay 5 Division World Champion Nonito Donaire Jr. ang kinakasang title challenge kontra WBA Super Bantamweight ruler Scott Quigg. Ayon kay well-known boxing analyst Attorney Ed Tolentino, isang gutom at determinado champion si Quigg, bagay na maaaring magbigay ng problema kay Donaire kapag naisakatuparan ng kanilang showdown. Bukod pa rito, matagal na umanong naghahanap ng marquee opponent si Quigg, bagay na maaaring nakita ng British champion sa katauhan ng Pinoy rival. Itong Scott Quigg, you know how much he loves boxing. He once intentionally had himself expelled from school just to concentrate solely on boxing. Meron ding estilo itong Scott Quigg, although relatively untested, pero nag-iisip din thinking boxer din Kaya mapapalaban talaga si Donaire dito Naniniwala rin si Tolentino na maaaring magkaroon ng suliranin si Donaire pagdating sa height dahilan sa mas matangkad sa kanya ng 2 inches si Quigg. So, yung maliit, madali.
madali sukatin, madali hambalusin. Yung malaki, medyo kailangan mag-extra effort ka. Pero palagay ko naman, the fact that Donaire has fought his share of small and tall guys, palagay ko naman, he will handle himself well. I think he's better prepared this time kasi alam niya, his career is on the line. Sa ngayon ay minor details na lamang ang pinaplansya para opisyal na mai-anunsyo ang WBA Super Bantamweight Championship ni Donaire at Quig sa huling bahagi ng taon. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, sina British boxers Amir Khan at Kell Brooks ang pinupuntirya ni Manny Pacquiao bilang susunod na kalaban. Ito yung sakaling maging maayos ang resulta ng MRI scan sa kanyang kanang balikat na sumailalim sa operasyon noong nakaraang Mayo. Ayon kay Top Rank Big Boss Bob Arum, ipapadala nila ang MRI results kay Dr. Neil Ella Trash sa Los Angeles, California para matiyak kung hindi na binabagabag ng si Pacquiao. Pero nagpaiwatig si Arum ng posibleng magbalik aksyon si Pacquiao sa unang bahagi ng susunod na taon at sa tingin niya di umano ay may natitira pang 2 hanggang 3 laban bago tuloy ang magsampay ng boxing gloves ang 36-year-old Sarangani Fighting Pride. Uling sumampa ng ring si Pacquiao noong Mayo 3 kung saan dumanan siya ng shoulder injury sa losing battle kontra American rival Floyd Mayweather Jr. World number 1 Serena Williams, pamumunuan ng kampanya ng Philippine Mavericks sa second season ng International Premier Tennis League o IPTL. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa tennis. Kumpirmadong hahataw para sa Philippine Mavericks sa second edition ng International Premier Tennis League sa Disyembre si American star Serena Williams. May report si Arian Malyari. Pamumunuan ni world number 1 Serena Williams ang kampanya ng Philippine Mavericks sa second season ng International Premier Tennis League sa MOA Arena sa Pasay City sa Disyembre. Kasama ni Williams na hahataw para sa Philippine Mavericks ang mga dating kakampi na sina Phil-American doubles specialist Strat Yui, French netter Richard Gasquet, Australian veteran Mark Philippoussis, Croatian youngster Borna Koric, German star Sabina Lisicki at Slovak smasher Jarmila Garduzova. Gayon din ang bagong teammate na sina Canadian Milos Raonic na humalili naman sa pwestong binakante ni Frenchman Joe Wilfried Tsonga. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na itago ni Philippine Mavericks head manager Clementine Apasible ang labis sa katuwaan ng mapag-alaman niya na hataw sa 3-day NetFest si Williams. We're lucky because she's playing all days in Manila and then some also in other legs. What is important is that how we utilize players because it's a long leg. So that's 5 legs, a long circuit. Of course, consistency is the key for a team winning. So it's really more of strategic usage of players for the team. Umaasa rin si Apasible na mahihigitan ng Philippine Mavericks ang third place finish overall noong isang taon lalo pat makakasama ng koponan si Williams sa kabuuan ng torneo. Fearless forecast would be last year we did third place. This year we are looking at, of course, first, because it's consistency again is a key in strategy to win all 5 legs. The nice thing about the teams is that on paper things may look good, but like Mahesh Bhupati says, you never know until on the 5th leg. Ang unang makakaharap ng Philippine Mavericks ay ang UAE Royal sa Disyembre 6, bago nila makasagupa ang Japan Warriors sa Disyembre 7 at ang Rafael Nadal-led Indian Aces sa Disyembre 8. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan.
Sa golf, ibinunyag ng isang dating presidente ng National Golf Association of the Philippines o NGAP na dati nang kinonsidera ni reigning PGA Championship winner Jason Day ang maglaro para sa Philippine tennis team. Narito ang report ni Ria Arevalo. Alam niyo ba na minsan nang pumayag si one-time major winner Jason Day na katawanin ng Pilipinas sa mga international tournaments, particular na ang Olympic Games? Ayon kay former National Golf Association of the Philippines President Tommy Manotoc, noong 2011 ay nagkasundo na di umano sila ng company day sa appearance fee na $300,000 para humataw siya sa Philippine Open. Ang unang hakbang sana miyembro ng national team ang Australian-Filipino par-buster. Kausap namin yung Jason Day, no? I wanted to bring him here for the Philippine Open, no? Umuha na, nagbigay ng presyo, hindi naman masyadong mahal, no? Dahil hindi pa siya major winner, no? Hindi pa nananalo 2 years ago, no? Pero unfortunately, hindi natin na-rate ang fund for Philippine also one of the sports na hindi napapand masyado, no? At dahil kumopo na ng major titles sa PBA Tour ngayong season, aminado si Manotoc na mahihirapan na silang kumbinsihin si Day na maglaro para sa Pilipinas. Technically, I should say it is still possible, no? Because, I mean, like we do wonders in basketball and football, no? Hindi Filipino passport. Kaya natin doon. Ang 27-year-old na si Day ay lumaki sa Australia, pero ang kanyang ina na si Denning ay tubong Leyte. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio. Medyo nag-bogey si Haji Ron. Golf, hindi tennis. Sa Collegiate League, pinatunayan ng University of the Philippines Fighting Maroons na hindi tsamba ang panalo nila kontra University of the East Red Warriors sa opener ng men's basketball competitions ng UAAP Season 78 noong Sabado. Ito'y matapos na dominahin nila ang De La Salle Green Archers kahapon upang makisalong sila sa liderato ng 8-team tournament. May report si Haji Caaminio. Tila hindi makapaniwala ang isang dating team captain ng University of the Philippines Fighting Maroons sa tinatamasang tagumpay ng koponan sa UAAP Season 78. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na itago ni Assistant Coach Moria Ginrich ang tuwa sa nairehistrong back-to-back victories ng UP ngayong season, ang best start ng Diliman-based team buhat noong 2005. Unang ginulantang ng Fighting Maroons ang University of the East Red Warriors 62-55 sa opener noong Sabado, bago nila sinorpresa Green Archers 71-66 kahapon. Since 2009 ako nasa UP, ito yung first time na nag-0 kami. So, sobrang saya ng buong team. Yes, of course, very proud. Medyo pa rin kasi parang sobrang saya ko, lalo na most of them, my former teammates. Ako, personally, nami-miss ko maglaro, Iba pa rin na nakamiss maglaro sa UAAP. Pero as a coach, I still, I'm able to be part of the team and to help in my own way, pass on the knowledge and what I've learned over the years of playing. And it gives me great joy to still be able to help and represent UP. Sa kabila nito, hindi pa rin dapat magdiwang ng lubos ang buong UP community ani Ginrich dahil kailangan nilang maging consistent para makarating sila sa Final Four. We're still challenging ourselves to continue to get better. There's still things that we need to improve on. And we're looking forward to our game already sa Sunday, Battle of USC. Taking it one game at a time, preparing for every game. And we're preparing to give us the best chance to win every game we're playing in. Ang susunod na asignatura ng UP ay kontra co-leader University of Santo Tomas Growling Tigers sa Linggo. Para sa PTV. Iba pang balita, umapela ang pamunuan ng Philippine Olympic Committee o POC sa mga NSA leaders na i-monitor ang training at partisipasyon ng kani-kanilang atleta sa mga Olympic qualifiers. Para sa detalye, nagbabalik si Arian Malyares.
Lumiit na ang bilang ng mga national athletes na susubok na makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos sasalain ng POC Olympic Advisory Committee ang mga pangalan na isinumite ng mga National Sports Associations o NSAs. Ayon kay Philippine Delegation Chief de Mission Joey Romasanta, mula sa dating 100 ay naglalaro na lamang sa 25 ang bilang ng mga atleta na nasa kanilang listahan ngayon. Nasala ng lahat. All the probable candidates are there, no? And they have been validated by the committee and made into a report to us. Nandun lahat yung sa Olympic Solidarity Program. So yung pa lamang ay 12 na, no? Yung boxing, yung taekwondo, yung canoeing, yung doubles, etc. So I think ang estimate natin should be about 25 athletes ang ating pinag-uusapan. Kasunod nito, hinikayat ni Romasanta ang mga NSA leaders na tutukan ng husto ang mga Olympic qualifying events na lalahukan ng kani-kanilang atleta. So ang amin na lamang paalala sa kanila is to be sure that they are very much aware of the qualifying requirements. Also at the same time, kung may mga qualifying tournaments, dapat hindi natin ma-miss out yung mga dates na and be prepared for them. No? So, hopefully, we should have more than 11. We're hoping and praying for that. More than 11 as compared to London. Sa 31st Olympiad ay target ng Team Philippines na matuldukan ang kanilang 2 dekadang medal drought sa Quadrennial Summer Games. Para sa PTV Sports, Arjen Malgare, Telebisyon ng Bayan. 5-time champion Roger Federer, walang hirap na nagmarcha patungong semifinal ng US Tennis Open. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Sumanib na sa Los Angeles Lakers si Brazilian point guard Marcelo Huertas. Kanina ay inanunsyo ng team management na pinapirma nila ng ang 6'3" dribbler pero hindi muna ibinunyag ang detalye ng deal. Huli naglaro ng 4 na season si Huertas para sa FC Barcelona sa Spanish League kung saan nag-average siya ng 8 points at 4 assists per game. Makakasama niya sa backcourt position ng Lakers sina Kobe Bryant, Jordan Clarkson, D'Angelo Russell, Michael Frazier, Lou Williams, Nick Young at Jabari Brown. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Patuloy ang pananalasa ni 5-time champion Roger Federer sa men's singles ng US Tennis Open sa Flushing Meadows, New York. Kanina ay walang hirap na pinatalsik ng second-seeded Swiss master ang nakadwelong si 12-seed Richard Gasquet ng France, 6-3, 6-3 at 6-1 tungo sa pag-abante sa semifinals ng season-ending Grand Slam tournament. Nakakuha ng malaking bentahe sa aspeto ng winner si 50-8 at minsan ay hindi siya naharap sa breakpoint sa kabuuan ng laban. Ang susunod na makakatapat ni Federer ay ang kanyang compatriot na si 5th seed Stanislas Wawrinka. Sa US Tennis Open pa rin, pasok na sa semifinals ng women's singles si second seed Simona Halep ng Romania. Ito'y matapos na pauwiin niya si 20th seed Victoria Azarenka ng Belarus, 6-3, 4-6 at 6-4 kanina. Pinaghatian muna ng dalawang tennisters ang unang 2 sets bago naka-break ng 2 beses si Halep sa third and deciding set. Ang final 4 opponent ni Halep ay si 26 seed Flavia Pennetta ng Italy. Target ni Halep na makasungkit ng kauna-unahang Grand Slam singles title. Sa basketball, nakasiguro ng pwesto sa knockout stage ng FIBA Eurobasket ang Team Italy. Ito'y matapos na umani sila ng 89-82 overtime win kontra Germany kagabi. Si swingman Marco Bellinelli ang nagsilbing bayani para sa Italy sa kanyang scoring output na 17 points.
Kabilang na rito ang isang 3-pointer at 2 clutch free throws sa closing seconds ng extra period. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Italy sa 3 wins against 1 loss at ang kanilang huling asignatura sa Group B ay kontra unbeaten Serbia bukas. At sa multi-stage cycling, may bagong overall leader ng Spanish Vuelta cycling race. Siya ay si Dutchman Tom Dumoulin na namayanin sa individual time trial stage 17 kagabi. Kinumpleto ng 24-year-old rider ang pagpedal sa 38-kilometer race against the clock sa oras na 46 minutes and 1 second upang maagaw niya ang symbolic red jersey mula kay overnight leader Joaquin Rodriguez ng host country. Sa ngayon ay hawak ni Dumoulin ang 3 seconds na bentahe overall laban kay Fabio Aru ng Italy papasok sa huling 4 na stages ng 3-week bike fest. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa ating question of the day, kontento ba kayo sa training camp at tournaments na pinagdaanan ng Gilas Pilipinas 3.0? Yan at ang iba pa ninyong katanungan sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports. Yes, sir. At kami uli. Wala si Meggy. Parehasan na. Yan. Napagod sa badminton din. Okay. Bago tayo magpatuloy sa ating sports chat segment at habang binubuksan ko ang ating Facebook live na live account ay basahin po natin ang ating question of the day. Boss Art! Yun, one more time. Yan, kontento. Akala ko si Boss Art magbabasahin. Kontento ba kayo sa training camp at tune-up tournament na pinagdaanan at pagdadaanan pa lang ng Gilas Pilipinas National Team? Send your answers at facebook.com/PTV4sports or sa Twitter PTV4_sports. Okay, at syempre kung gusto po ninyong tumawag sa amin at makipagkwentuhan via phone, again, tawag lamang po wala pong text. So, pasensya na yung mga nagte-text. Pagka kasi nagre-ring yung phone natin, wala ho tayong way para mapuntahan yung mga text ninyo. At kung binabasa naman po natin, may magre-ring, hindi rin po natin mababasa. Tsaka baka mag-hang. Oo. Ang cellphone po natin ay 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Na po tawag na po kayo. Tawag na. Pero bago yan ay magbasa muna tayo ng inyong mga text messages na mabaga. Sa'yo muna, sa phone mo muna. Habang naglo-load yan, meron akong gustong basahin dito kasi first time daw niyang mag-message. Hello po PTV Sports, galing kay RJ Elguera Cielos. Para po sa akin hindi pa, pero pag individual po pwede na. Pero mag-i-improve na lang po siguro ang kailangan, lalo na sa defense. Kasi kahit malalaki pa kalaban, may outside shooting sila. Kaya dapat alisto lang at saka teamwork, and also di mo magagawa yan kung walang prayer sa ating poong may kapal. Of course. Siya nga po pala, pwede pong manghingi ng jersey ni Idol James Yap. Dream come true po ito para sa akin. Meron ako kay Roger Yap Kasi Yap lang ang sinabi niya. Hindi ko din alam kung James Yap o Roger Yap. Hey Roger, parigo relax lang, lakas lang ng loob. Kasi si Roger Yap, nasunugan yan sa Cebu. Parang lahat ata na naipundar niya natupok. Magka-comeback ba si Roger? Nagpapakondisyon at sa nilalaro niya, pwede pang kunin niya sa tingin ko. Kaya yan, makakabangan yan si Roger. Basa ka pa uli ng isa, Haji. Ito si Ron Lumidaw, kontento naman, sayang nga lang hindi nila nakasama si Andre sa Jones Cup. Pero, si Andre Blatch. Pero okay na din kasi di pa alam ng Korea at Iran paano nga harapin ang Gilas kapag nandun si Andre. Yung natin, yung naturalized natin, nung nasa Spain, Andre Blatch. Ngayon, pagdating dito, Andre the Giant. Lumapad Biglang naging wrestler si Andre the Giant. Naging Andre the Giant. Naging wrestler. Tanda-tanda pa yun si Andre the Giant. Medyo pessimistic. Si Samboy Jose. Sabi niya, goodbye, Rio. Sino ba? Rio Locsin o ano? At crush ni, ni Boogie. Sino? Si Rio Locsin? Rio Locsin. Si Rio Locsin, si Boogie natin dito, yung lightman namin, pagka Padim Israel yung itsura niya. Hindi tayo naririnig. Tsaka medyo suplado.
Headset eh. Naka-headset. O, basa pa tayo, direct. Lou Plasio. Oo naman. Mabibigat din na kalaban natin. O nila. Ang tingin ko sa lineup ng Gilas ngayon, nakatuon sila sa depensa. Kahit di tayo ganon sa shooter, babawi sa depensa. Babati po sa wife ko kay Jasmine Plasio. Piling ko sa offense, sa babawi. Kailangan sa offense. Direct, ay nakaano ba? Ruben? Okay na yung laptop natin. Oo. O, isa muna bago tayo mag-caller pa? O, dalawa sige. pa. Sige. O, si Brian Macabiog, hindi, dahil gahol na sa oras, kaya masyadong compressed ang sked nila. Hindi ba dapat may Turkey training camp pa sana sila, kaya lang na-scrap? Pero bilib ako kay Coach Tab, maiksi lang ang panahon niya para maihanda ang Gilas, pero somehow, nakikita na ang galing niyang mag-training ng players. Limitado man ang halos lahat ng options niya, mula player hanggang training time. So far, so good. Maayos ang Gilas, konting hasa na lang. Yung sinasabi ni Brian, na gahol sa oras, ganun din naman yung kay Chot di ba? Yung kay Coach Chot Reyes, gahol din sa oras yun. Di ba? At saka, hindi rin niya nakuha yung lahat ng player na gusto niya. So, meron tayong ganong character, meron tayong ganong klaseng image. So, I think, tuloy-tuloy lang yan. Saka may PBA, na? Tinapos muna talaga yung tatlong contract. Maganda chance natin. Tanggap tayo ng caller. Hello, good evening. Hello? Yes, good evening. Hello. Ha? Ay, yung TV. Pare ko, pakibabaan ng volume ng TV. No? May feedback tayo. Yan. Hello, yan. Pare ko, anong pangalan mo? Darwin. Darwin. Darwin ako. Darwin ng? Saan? Isa pa? Sa City. Cavite. Cavite, tama? Quezon City. Quezon City, okay. Quezon City. Sige, Darwin, ano sagot mo sa ating question of the day? Yung sa Gilas? Oo. Hindi, sa Perlas. Sa Gilas naman, okay naman eh. Okay yan. Okay naman, tama nga yung pagpakuha kay Abueva, kila Terence eh. Pero kontento ka ba sa training camp nila? Hello? Kontento ka sa training camp nila, Darwin? Kung kontento ka ba sa training camp na pinagdaanan nila? Ano naman po, nakikita naman kulang lang talaga sa big man. Big man lang talaga tayo matatalo. Big man. Sa point guard, okay naman. Terence Romeo, may kapalit naman. Castro, Abueva, pwede na rin eh. Kaya okay na yun, okay na yung training camp nila. Siguro big man na lang kulang. Big man. So para sa'yo, palaban naman yung team natin. Palaban na palaban. Nandun na si Abueva eh. Puso. Yun, naku. So si Abueva lang, andun, okay na. Hulaan ko, Alaska fan ka, no? Idol ako ni idol ko si Don tsaka si Abueva. Sana makihingi sana ako ng jersey nila. Ba pwedeng i-request? Jersey. Don, nakikinig ka. Tsaka si Calvin. Idol yung mga yan. Idol ka ni Darwin ba? Darwin Talia ng Quezon City. Si Darwin ng QC. Kung na... Okay na yan. Okay yung laban natin nung nakaraan. Manonood ka ba bukas ng MVP Cup? Opo, nanonood naman ako. Updated naman ako lagi sa game ng Gilas eh. Sa venue, manood ka sa Araneta. Try ko pag di masyadong maano yung panahon. Kasi hindi masungit ang panahon. Maulan. Sige. Okay. Ano? Thank you po, sir. Bate. Babate, hi lang sa mga kaibigan ko dito sa Quezon City, Bomberos Locos. Ayan, si Friendly Darwin, mga kaibigan niya, binabati niya. Okay, Darwin, salamat ha. Salamat po. Mabuhay ka, Darwin ng Quezon City. Mabuhay din po, God bless. Salamat, God bless you too. Okay, sige. Facebook, galing kay Jonathan Jeshel. Kontento naman po, pero isa po ako sa nagtatanong bakit hindi nakasama sa lineup si Tautua. Sige, sagutin mo. Oo, si Tautua po kasi kailangan, naturalized po siya. Under the ruling ng FIBA, isang naturalized player lang ang kailangan gamitin. At ang gagamitin natin, si Andre Blanch. So hindi sila pwede magsabay ni Mo. Ayan. Yung yung token text, meron silang, si Tautua meron. Mo.
May Larry. Kulang siya. Oh. Kulang na lang. Curly na lang kulang. Sino? Curly. Curly? Kasi may may Larry. May Curly. Alam mo yun? Sino yun? Three Stooges. Napag-aalataan talaga eh. Sige, basa pa. Ako naman mabasa. Ayan. Sino ba ito? Si Jordy? Si Eper muna, baka magtampo. Eper Sined. Dennis to. Dennis Repe. Oo naman. Ayan. Jordy naman, dagdag experience and para makita kung saan ang dapat pang palakasin sa team. Tsaka para mabuo yung chemistry nila. Laban Pilipinas! Yan, si Kim Takgu Malyari. Hi, Sir Dennis the Prince. Wow, the Prince. Hi, Sir Haji and Miss Beautiful Sexy Meg. Para po sa akin, okay na po yung training camp at tune-up po nila dahil alam po natin lahat gaano katindi ang tune-up nila sa Estonia. Doon pa lamang po nalaman na ni Coach Tab ang chemistry ng team Seymour. Uy, haba pala. Team at player. Kaya kung ako po ang tatanungin, maganda po naging resulta sa Jones Cup. Ganda ng ball movement, ganda rin ng depensa. At isa po sa lahat, puso ang pinaiira nila kahit undersized po sila. Pabati po sa mga pamangkin ko sina Tayshawn, James Malyari, DJ Malyari at mga utol ko sina Michael and Henry Malyari at wife kong si Mean. More power po sa inyo, ang lakas nyo po dito sa Dasmariñas, Cavite. Hello po sa inyo lahat dyan sa Dasma, Cavite. Sige. Okay, caller tayo. Yan na. Yan. Hello, good evening. Good evening, boss. Boss, sino po sila, boss? Hello. Hello po. Boss. Sino po sila? Noli de los Santos po. Noli de los Santos. Taga saan ka, Noli? Caloocan po, sir. Kalokohan. Ay, ano? Caloocan. Si Noli. Okay, Noli, anong sagot mo sa ating question of the day? Kayang-kaya naman yan, boss eh. Talagang tinutukan naman ni Coach Tab yung talagang depensa. Kasi ang opensa naman, darating naman yan pag maganda yung depensa eh. Si Coach Tab Baldwin. Ayos yan. Believe ka ba kay Coach Tab? Noli ba? Noli, Believe ka. Ha? Ano po, sir? Believe ka kay Coach Tab? International coach na yan, sir. Siyempre, may experience na yan. Talagang masasabi natin magaling. Ang dami hinawakan yan no? New Zealand. Jordan, ang alam ko, hinawakan niya. Di ba? Lebanon ata, for a while, hinawakan niya. So talaga, experience na, sir. Okay, Noli, meron kang question? Bayan? Sa Tokentex, sir. Yun ba rin ba yung dati, sir? Yung mga line-up nila? Yung sa MVP Cup? Bawat. Hello, Noli. Yes, sir. Yung yung sa MVP Cup ba yung sinasabi mo? Hindi, sir. Yung line-up lang po ng Tokentex, sir. Line up ng Talk and Text. Wala namang nabago. Siyempre, maliban na lang kay Kevin Alas na napunta na nga sa NLEX Road Warriors. Tapos ay nakapirma na si Mo Tautua at saka si Troy Rosario. At bukod dyan, si Denok Miranda. Nasa Talk and Text na rin pala. So far, wala namang nabago. Maliban Yun lang, konti lang. Minor lang. Minor, changes. Okay? Pwede. Kay Troy Rosario. Sana galingan niya. Sana galingan niya sa Tokentex. Troy, galingan mo raw. Sabi ni Noli. Rosario. Second cousin ko po kasi ito. Ha? Second cousin. Second cousin. Kayo. Talaga? Okay. So, ano height mo, Noli? Hello? Noli. Hello po. Ano height mo? Hello po, sir. Ano height mo? Ano height mo? 5'7" lang, sir. 5'7". 5'7". Hindi kayo second cousin. Half cousin. Half cousin lang. Sige, okay. Mayroon ka pang sino pang babatay mo, Noli? Sa mga taga-bagong silang, sir. Bagong silang? Yung wife ko na buntis ngayon. Saka yung anak ko, si Lira. Ayun. So, North Caloocan ka pala, boss, Sir? Taga North Caloocan pala kayo, Yes, sir. Yes, sir. Ayun. Bagong silang. Okay. Noli. Salamat, Noli. Mabuhay ka.
Yan, si Noli ng Caloocan. Okay, basa pa tayo. Ito si John Lavin. Baka ano si Adam Lavin. Oo naman, hehe, pero wag sobrahan, baka ma-injured eh. Oo, sige. Michael, may magagawa pa tayo kahit hindi pa kami kontento. So, hindi siya kontento sa makatapos. Tapos 3 question mark. Si Mike. Galit na galit si Mike, no? Magagawa pa tayo? Ay, kami kontento? Tatlo eh. Bagay ba? Si Dan Cordero, about, si Mike Advani. He's an Indian. Pero ang ano ata, kung Muslim or religion yung pinag-usapan natin noon, Dang. So, thank you, Dang, for updating us. Na Indian. Yung kagabi, yung usapan natin kagabi. Sino yung first Muslim na players. Salamat, Dang, ha. Si Joey Pahe, yan. Oo naman po, pagdating sana ng 4th quarter, mawala na yung malas at sa prove dyan tayo laging nadadali. Okay. 4th quarter. Angelo Salas, yes, it's enough naman na to play for the FIBA Asia. Since those 12 players re-earned their spots. Pabati naman po sa Salas family, kay Baby Nate at kay Daisy De Ocampo. Hello, Daisy De Ocampo. Caller tayo, ano? Yan, sige. Haji, hello. Good evening. Good evening po. Babae. Hey, ate, anong pangalan mo, ate? Mary Chris po. Mary Chris. Taga saan si Mary Chris? Taga Lian, Batangas. Lian, Batangas. Sa Batangas. Ay, ilang taong ka na? 34 po. 34. Batang-bata pa. Pero matagal na po akong fans ng PBA, bali. Ilan? Second year high school po. Second year high school. So, mga 14, no? Opo, fans na po. So, anong team mo, Mary Chris? Dati po, Alaska po ako gawa po ni Jania Barrientos. Jania Barrientos. Fan ka ni Jania Barrientos, yung mga sales. Opo, nung nagkuha po siya, nag-MVP. MVP, 2006. So, nag-Ginebra ka rin o nag-Ginebra siya? Pure foods lang. Pure foods siya. Ano? Naging assistant coach naman. So, nung nasa Alaska si Johnny A, umalis siya, Alaska ka pa rin. Dahil nag-pop cola at saka Ginebra yan di ba? Alam ko lang po na Ginebra yung assistant coach niya. Oo, nag-pop cola yan. So, nung nag-pure food siya, lumipat ka na ng pure foods. Oo, hanggang ngayon, pure foods na rin po. Sino ka trade mo ron? Hindi. Nalipas po talaga ako dati ng Alaska, no? Kasabayan po niya sina Cariaso, si Hawkins, si Coach Winyo. Si Jeffrey Cariaso. Yung po nag-grand slam sila. Kahit si Tim Cole po. Sina Kevin Ramas ata, nandun pa, di ba? Ang tanda ko pa sina Lago, Nebulado. Lago? Naglaro ba si Dwight? Yung po magkapatid sila. Si Elmer. Ganun ba? Si Dwight. Sige. Yung matanda ko. Anyway, Mary Chris, anong sagot mo sa ating question of the day? Bali, okay naman po para sa akin yung training nila. Kaya lang parang kulang pa rin sila sa matatangkad. Kulang sa matatangkad. So talagang height yung nire-reklama nila. Yung big man talaga. Star Margarine. San Miguel na naman. Hindi. Kulang sa matatangkad. Pakainin na Star Margarine. Iba na matangkad. Okay. So, ano pang kulang natin na Mary Chris? Accounting clan. Yung pag nalalamangan po kasi sila parang yung nawawala yung sa paglalaro. Nagre-relax. Parang pag nalalamangan po sila ng nawawala yung concentrate nila sa paglalaro. Ayan. Sino yung isang player na gano'n? May nakikita kang gano'n? Halos naman po, nag-ahawa-hawa sila pag gano'n. Nakakahawa pala yun, ano? Nakakahawa pala yung pag-maalat ka. Alat din lahat. Pag lamang po sila, si Abueva, di mo, nakahawa ni Abueva yung iba niyang kakampi. Sabihin, pag medyo tinamad si Abueva, tinatamad yung iba. Para kung gano'n. Pero pag energetic din lahat. So dapat, wag tatamad-tamad, ha? Gilas, ayon kay Mary Chris. Kaya
Sabi ni Maricruz ng Lian, Batangas. Oo. May tanong pa, Ate Maricruz, o gusto batiin? Gusto ko lang po sa Care Foods. Meron po bang trade sa Care Foods? Sa... ano ba? Sige. Sa ngayon medyo... Ano pa naman, tahimik pa yung mga yung mga management, at tumatahan-tahan muna yung kanilang reaksyon sa mga trade. Pero meron diyan siguro mga isa, dalawa. Isa na nilipat. Tingnan natin kung sino ba yan. Ikaw po, si Ian Sanggalang po. Ay, matibay yan. Ha? Hindi matitrade yan. Si Ian Sanggalang po, makapaglaro na po ngayong sunod na season. Oo. Makapaglaro na. Pwede na siya. Nagpapakondisyon na. Parang tumaba siya. Oo nga kasi matagal na hindi naglaro. Diba? Iba kasi yung naglalaro Opo. Pero ready na siya. Ready na siya si Ian Sanggalang. Pwede pong bumati. Sige, Mary Chris. Binabati ko po yung asawa ko, si Joel Makalalad. Saka yung anak ko po, dalawa, si at saka si Ayesha Makalalad. Makalalad. May classmate ako Makalalad Batangas? Teacher. May kilala kang Makalalad teacher. Nurse siya ngayon. Wala po ba? Okay, sige. Okay lang yun. Yung Mary Chris, salamat The Funny Flying A, Johnny Abarientos. Tagalian, Batangas. Sige, barik na. Mary Chris. Sige po. Salamat po. Barik na. Yan po si Mary Chris ng Lian, Batangas. Hello po sa inyo lahat dyan, sa mga taga Batangas. Ano ga? Basahin na basahin. Okay, basahin na natin. From Eugene Panghate. Kulang na kulang, di natin masasabi porket naka-silver tayo sa Jones Cup, di sapat yun. At kulang tayo sa player, walang Fajardo. May mga naghahanap pa din kay Junmar. Sige. Chamar Lunag. Kontento na, kumpleto pa. Ayos yan. Parang nakasandal lang si Chamar. Si J-Lo Abon Malison. Oo naman, hindi lang ako kontento sa lineup. Talaga sa lineup. Kontento siya sa practice, pero sa lineup. Okay sa kanya yung training camps. Kaso yung yung lineup. Erickson Kunanan. Malakas na yan. Pakibati naman po si Nicole Bautista. Ay, hello po. Hello sa inyo lahat dyan. Kaya pa ba na isang caller? Isang basa at isang caller. Si Erickson, si Chan Allen. Okay po naman, pero sana Andre Blatch yung mas ikondisyon. Ang laki kasi, Andre the Giant. Di ba mag-get over dun, Nag-weight gain, pero kumpiyansa pa rin ako. Laban Pilipinas puso. Okay, meron tayong caller. Hello, good evening. Okay, last caller. Hello, good evening, boss. Yes, good evening. Boss, pakibaba ng volume ng TV. Nag-feedback tayo. Hello? Ayan po. Ayan, okay. Sino po sila? Si Simon po. Sino? Ng Laguna. Simon, tama ba? Simon? Simon, ng Laguna. Si PJ Simon. PJ Simon. Tama. Yan, ng Laguna. Saan sa Laguna? Sa Kabuyaw po, Kabuyaw. Kabuyaw! Ayos, tagad dyan na dati. Yan, okay. So Simon, anong sagot mo sa ating question of the day? Yung sagot ko lang po, okay naman po yung training camp niya, kaso nga lang po talaga yung lineup din. Lineup din? Mahina para sa'yo. Kulang, hindi ba mahina? Ba't kulang? Bakit anong hinahanap mo sa lineup natin? Anong hinahanap mo na kulang? Kumbaga butas? Sana kasi yung kinuha nila, di ba sa FIBA ang rules isang naturalized lang. Sana kinuha nila si Clarkson, tapos kinuha sana sila Japet, Flotter, saka si Pardo. So, puro malalaki? Puro malalaki. Wala Hindi pwede. May injury yung dalawa. Hindi binigay yata bawal. Bakit po hindi yata binigay? Hindi, kasi sa kamay, si Japet. Tapos mayroong plantar fasciitis. Dalawang paa yun, Kabila. Sakit yun. Kaya hindi pa masyadong nagpa-practice si Junmar sa SMB. Medyo drills lang muna. Yan, Okay. So, Simon, inabot na tayo ng oras. Bati muna. Sa mabilis na bati, Simon. Binabati ko lang po yung mga taga-barangay, Ginebra dyan, tapos yung aking asawa, anak,
Tapos yung ka-teammate ko sa Mabuhay. Ay, Mabuhay? Taga Mabuhay City ka? Apo, Mabuhay City po. Ayos. Okay. Mabuhay City Phase 3. Alright, Simon, mabuhay ka rin. Phase 3 ka ba, kuya? Phase 1 lang ako. Dati yun. Yeah, mag-face to face na kayo. Okay, thank you. Thank you, boss. Simon, salamat ha. Mabuhay ka. Salamat po. Alright. Yan po si Simon. PJ Simon. Si Boss Nestor, Yan, kumakaway-kaway. Okay na, boundary. Okay, bate, Joshua Dizon Lapitan, hello sa inyo dyan. Jeffrey Lusterio, pasensya na din. At salamat po kay Ate Milrose Amorillo na nasa bahay namin ngayon. Ayan, sige, relax ka lang dyan ha. Tsaka kay Mama, I love you. Kay Papa, I love you. De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City. At hello din po dyan sa Pantua family dyan po sa Liano, Caloocan City. And of course, to Miss Aiza, thank you very much. And happy birthday sa former station manager ng Sports Radio 918 kay Ninang Mirna Haber. Si Miss Mirna Haber. Birthday niya Hello ngayon. po. Happy birthday po, madam. Papunta po kami. My wife Queenie, kasama namin si Zian, Zoe. And hello kay Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King at saka kay Kuya Bunso. And as always, maraming salamat sa ating mga kapatid, kapuso, kabagang dyan po sa Sports Radio. Kasabwa. Kasabwa. Lahat na. Talagang wala ka nang pipiliin pa, Sports Radio. Okay. Pansamantala ko po. Malapit na yung app. Malapit na October 6. Pansamantala ko po si Dennis Principe. And Haji Kaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.